kakatapos sa for today's lagayan. Nag-umpisa na nga po ang Kuya Boyet sa ating kwarto. Nag-umpisa na po siya. So, kakatapos ko nga lang po maligo. At nadinig ko nga lang po na nag-umpisa na palang Kuya Boyet. So, silipin natin guys. Diba? Yan na nga guys. Nag-umpisa na po ang Kuya Boyet. Ayan yung kwarto guys. Guys, yan, kita nyo naman po nag-umpisa na ang Kuya Boyet, buti nakaligo na tayo so, si Jemar po ay naghahakot po siya ng buhangin sa dagat at dadalhin niya po dito, mag-aagad po sila ng semento. Yan, tinitibag na nga po ng Kuya Boyet yung pagawin natin, papalitan na siya ng bago. So, update ko na lang kayo maya-maya guys kasi sobrang galbok pa talaga gawa na tinitibag yung pader, so baka kung hindi ako makapag-vlog gawa ang gabok talaga guys. So mamaya-maya na tayo sisilip ulit kapag sila ay nag-ano na ng hollow block. So balik tayo maya-maya dun guys sa kwarto. Dito po tayo sa kwarto ni MJ, nandyan si Ino. So dun muna kami. Update ko na lang kayo maya-maya guys. Guys, naano na ng Kuya Boy. Ang init daw po dito sa loob namin para siyang sinisilaban. Ayan po kasi yung ano talaga problema. So, si Jemar po ay naghahalo na sa labas. Titin natin si Jemar, guys. Mamaya tayo sumilip doon sa ginagawa nila dahil si Jemar ay di pa din siya tapos maghakot ng buhangin sa playa. So, Kuya Boyet nga po ay nag-umpisa na doon. Ni-ano niya na po yung mga pader. Hindi ko pa lang po paano pong gagawin niya doon kasi hindi po siya titibagin lahat. Yung tatakloban lang po talaga yung bintana. Kuya Boyet na pong bahala dumiskarte doon. Kaya-kaya na po yan. So, balik tayo doon maya-maya guys. Sa kwarto muna ulit tayo dahil sobrang gaba. Update din kayo maya-maya. Si Jemar na nga pala ay naghahalo ng ating semento. Hindi na nga pala kami kumuha ng labor. Si Jemar na lang yung kinuha ko kasi para makatipid din tayo sa bayad. Kasi guys, pag kumuha pa ako ng labor is dagdag bayad pa yon. So, sabi ko kay Jemar, siya na lang ang mag-labor sa Kuya Boyet para hindi ko na siya babayadan, para ang babayadan ng nanay ang Kuya Boyet na lang. Yan, buti naman si Jemar kasi ay nag-constructions din siya dati kaya marunong naman po siya. So, laking tipid din po na hindi kami kumuha ng labor dahil nandyan naman siya. Yan, napakalaking tipid na po yun sa amin. Para po, yung ibabayad namin sa labor ay dadagdag na din po namin sa iba pa pong panggastos, pambili po ng mga kailangan pang materyales. So, hindi po ako masyadong makapag-vlog ng ayos kasi po
bantay ko si Ine at sobrang init din po at ang gabok po dun sa kwarto kaya pasilip-silip lang po ako ng pagbablog. So mamaya po pag sinadya ay nag-ano na ng semento ay sisilip tayo dun sa kwarto guys. Gising pa kasi si Jamie kaya hindi ako masyado makapag-vlog, pasilip-silip lang talaga tayo. So update na lang tayo maya-maya guys. Sabang kasi na po ang Kuya Boyet mag-ano ng hollow block. Init Wala, tek na kaboy tayo. Wala kaya init. Hindi, sobrang init eh. Ha? Gawa na pala isang bintana. Hindi ko na na-vlog. Ito na Kuya Boy, yung malaking bintana nagsasarado. Init siguro ginapang iniipis na. Mga taibs niya, pa galaw-galaw. Ay umaga. Mata yan. Sisilip ulit tayo sa kwarto kung ano na ba nagagawa na Kuya Boy. Nakatulog ako kaso ginising ako ni Jamie at may hinihingi siya sa akin. So ato sisilip tayo sa kwarto kung hanggang saan na natatakloban ng Kuya Boy sa bintana. Nalulula kasi ako kaya hindi ako masyadong makapag-vlog. Hindi naman ako makatulog gawa ni Inay. So silip ulit tayo sa kwarto guys. Natatakloban ng Kuya Boy. Mataas-taas na. Aga. Laban na itong bintana ito. Diba? Ang bilis.
Ba't ka labas-labas? Mainit, may ipis dyan. Doon ka na sa kwarto. Yo. At ko pati yun, dadaanan din ng mga pusa pag nakabit na kay Sam. Na, kahit bumili ka ng isang plywood lang, hati-hati na lang. Na, makakalusot yung mga daga. Boy, pwede takpan din yung mga ano yun. Maya. Maya na lang tayo sisilip doon. Apatan niyo po ang pawis ko sa barang init. So, dito kami sa kwarto. So, natakloban na ng Kuya Boy yung isang bintana. Tapos yung isa is kalahati na nga natatakloban. Diba guys, ang bilis gumawa ng Kuya Boy. Anong oras na po sila nagsimula ni Jemar? 1:00. Anong oras na ngayon? 2:00 lang is malapit na agad matapos yung pagtataklob sa ating bintana. So, maya-maya na tayo sisilip guys kasi sobrang init talaga. As in, nalulula po ako. Nakaidlip na po ako kanina kasi ginising ako ni Jamie. Kaya medyo lalong sumakit yung aking ulo. So, update ko na lang kayo maya-maya guys. Ayan guys, update tayo. So, kagigising ko na. Kaya nakatulog ako guys. Gawa sobrang sakit nga po ng ulo ko kanina. So, 5:00 na pero nagagawa pa din po dito kay Bert sa amin. So, titignan po natin kanya nagawa. Natakloban na po niya yung bintana. Yan, silipin na natin siya guys. Medyo hindi ko na na-vlog gawa na haba ng tinulog ko. Gawa sobrang sakit nga po ng ulo ko. So, ngayon po ay silipin na natin. Sarado na siya. Init. Yan. Murang kilo. Alin pa? Wala mang ipis eh. Wala. Bakit? Iya. Wala namang ipis eh. Wala ipis. Ako na. Hindi pa naliligo, Papa na. Ipis. Mamaya. Tandadat. Mamaya nga. Boom, kisa mo na bukas. Ayan guys, tapos na nga po pala ang ating kwarto. Ayan, natakloban na yung bintana, yung dalawang bintana. So, hindi ako masyado nakapag-vlog kanina kasi nakatulog tayo dahil sobrang sakit ng ulo ko sa sobrang init. Hindi ko kinaya mag-vlog habang nagagawa dito si Jemar at ang Kuya Boyet kasi nga po ay sumakit po ang ulo ko. So, bukas ang gagawin na lang po ng Kuya Boyet ay ang ating kisame at papalitan niya po yung ating bubong. So, hindi ko din po napakita sa inyo. Nilinis ko na din po ito kanina. Gawa sobrang galbok. At baka nga po umulan. Wala kami tutulugan sa labas. So, in case na umulan, makakalipat po kami dito sa kwarto. Mamaya, gawa ng bukas pa nga po papalitan ng ating bubong. Gawa na, ito lang talaga inuna ng Kuya Boyet. Kasi, tanghali na din naman sila nag-umpisa ni Jemar kanina. So, guys, tingnan nyo ng ating kwarto.
Guys, sa Tacloban na ng Kuya Boyet yung ating bintana. Tsaka ito. So, hindi ko na siya pinatibag kasi medyo malaking pera ang magagamit natin pag tinibag. Kaya, Tacloban na lang natin yung bintana. At sabi naman ng Kuya Boyet ay matibay pa naman yung pader. Kaya okay pa kahit hindi siya tibagin. So, yan, nalinis ko na din tong sahig kanina. Nilinis ko na siya gawa ng sobrang gabok nga para mailatag na mamayang kutsyon. Diyan namin siya pinatibag, pinatakpan na lang talaga namin yung dalawang bintana. At bukas ngayon, umpisa na ng Kuya Boyet ang ating kisame. Yan. Papakisamihan na natin to. At yung bubong natin sa labas ay bukas din papalitan ng Kuya Boyet. Yan guys, tingnan nyo na. Guys, so dito ko na nga din po pala tatapusin ang aking vlog for today's. Ayan, I hope nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking vlog. At bukas nga po ay yung kisame na lamang at bubong. So medyo mabilis pong paggagawa ng Kuya Boyet. Siguro 2 days nga lang pala talaga. 2 days lang is tapos na ang ating Yan guys, naulan na. So kailangan namin ilipat din sa kwarto yung mga at baka mabasa sa labas gawa na ang laki na nga ng butas ng bubong. Bukas pa siya mapapalitan. Yan. So, Sir Steven, look the transformation of our room. I'm so excited kapag meron na po siyang kisame at nalagyan na natin yan ng mga pang dekorasyon. So, guys, magkita-kita na lang po tayo sa akin next vlog. Bye-bye po sa inyong lahat. Love you all, guys!